Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Isahan po natin sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na intentions sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Gina Forma, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Celia Arcibal and family, Villians and Pedro family, Frank and Vendia Lim, Manguera family, Danny and Linda Manguera and family, Mangaliman and Lasos family, Villarmino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Gilbert and Peng Malelang and Dr. Gina, Roel and Gay Malelang Ribatinera and family, Engineer and Mrs. Avin and Ningin Fine and family, and Bautista and Bitinol family. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. For birthday blessings of Marilu Madin, Tarit Trinidad, Juancho Epa, Jonathan Valencia, Rodolfo Natural, Loic Coronel, Pina Sigismondo, Sofia Pina Katigbak, Rachel Sharma, and Mario Marquez Manguera. For healing of Randolph Chua, Anacorita C., and Chan Ezekiel, and Ivy Vizinan. For the eternal repose of the souls of Lorita and Luciano Gutierrez, Pedro Malagpanan Jr., Brother Tindo Maralit FSC, Amado Quisana, P.Y. Quisana, Luz Mondoniedo, Erlinda Nepomuceno Alfres, Ellen Ona, and Ramon Chang on his death anniversary. Magpakailanman, magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoon may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ipahanda ang bayan para sa Panginoong Hesukristo. Ipagkaloobong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas, gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat na mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa kanyang nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo, bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gagawin ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumika. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha. Lahat ito ay nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako, roon sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin,
isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, ang mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang ipangalan sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya ay tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang minamahalang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sadyang bahagi ng buhay natin yung pagsusuko palagi sa Diyos, lalo tigit ay sa Diyos. Pagsusuko o pagpapaubaya para sa isang mas mataas na bagay, for a higher cause, for a higher good. At kapag tayo nagsusuko ng ganito, lalo tigit ay nagpapaubaya ng mga bagay sa Diyos, hindi naman talaga actually tayo nawawalan. Maaring meron tayong isasakripisyo, pero yung nawala sa atin, sa ating karanasan, ay lagi namang ibinabalik ng Diyos. No matter how big it is, na isunusuko natin sa Diyos. Nabanggit ko ito sapagkat ito yung maliwanag na mensahe at pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Juan Bautista ngayong araw na ito. Makikita natin makulay na makulay sa pamilya ni Juan Bautista at maging sa kanyang buhay yung diwa nung palaging pagsusuko sa Diyos. At kapalit ng pagsusuko, sa kabila ng pagsusuko sa Diyos, ay sadya namang hindi talaga nagkukulang ang Diyos sa kanyang biyaya. Tingnan natin ang kanyang buhay in a short moment. Doon sa buhay ng mag-asawa, ang kanyang magulang, si Zacarias at si Elizabeth, di ba? Normally, maririnig natin talaga ang Ebanghelyong ito kapag panahon ng magpapasko. Alam naman natin ang kwento ng mag-asawang ito parehong galing mula sa lahi ng mga pari, naglilingkod sa templo,
At nandun yung sinasabi ng mga Bible commentators na yung kadustaan sa buhay ng mag-asawa. Parehong matanda, yung isa ay walang kakayahang mag-anak, at talagang dahil sa katotohanan hindi sila nabiyayaan ng anak. Pero sa kabila noong sitwasyon nilang yun, kumbaga parang isinuko nila sa Diyos yung kanilang sitwasyon. At sa pagsusuko, patuloy na naglilingkod sa templo, patuloy na naglilingkod sa Panginoon. But then eventually, isang himala, isang biyaya ang dumating sa kanila. Nung magpakita ang isang anghel, ibinalita sa mag-asawang ito na sa kabila ng kanilang katandaan ay walang imposible sa Diyos. Biniyayaan ng anak. Nagsuko, nagpaubaya, may biyaya. Ngayon, nung mabuntis si Elizabeth, sa Ebanghelyo ngayon kapistahan ni San Juan Bautista, ito yung tala o salaysay tungkol sa kanyang kapanganakan. Again, this is a story of nung pagsusuko pa rin sa Diyos. Sa paanong paraan? Dito, pinagtatalunan ko anong ipapangalan dun sa bata. Ang gusto ng mga kamag-anak ay susunod dun sa kultura. Yung pagsusunod ng pangalan ng bata mula dun sa tatay. Kumbaga sa atin ay katulad ko, ako'y junior. Yung pangalan ko kasunod nung tatay ko. Minsan naman yung kasunod ng junior gagawing the third, the fourth, the fifth. Ang dahilan, edi yung para perpetuity, yung pagpapatuloy noong ano ba yung sabi ko kanina? Noong lahi baga, hindi ko na maalala po yung sinabi ko kanina sa Thought for the Day. May term pagpapatuloy noong it's perpetuity, noong legacy nung tatay. Pero yung magulang ni Elizabeth, magulang rather ni San Juan Bautista na si Elizabeth at si Zacarias, hindi sinunod yung kulturang yun. Alin ang sinunod nila? Yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos. Again, pagsusuko noong kanilang pansarili para lamang sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, nung hinudyatan yung tatay, si Zacarias na pipi, hindi makapagsalita, anong kanyang sinulat sa papel? Juan ang itatawag o Juan ang kanyang pangalan. Again, pagsusuko sa Diyos. At ano yung naging biyaya? Nakapagsalita si Zacarias. Muling nabukas ang kanyang bibig. At sabi doon sa bandang huli, sabi dito ay, lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Ngayon, nung lumaki si Juan Bautista, again, yung kanyang pasimula ng ministeryo at maging yung kanyang ministry, it's again a story of pagsusuko sa Diyos. Pagsusuko na may biyaya. Paano naging pagsusuko? Isipin ninyo, ang sabi dito, siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala sa Israel. Iniwan yung kanyang buhay para tugunin ang plano ng Diyos para sa kanya na maging tagapaghanda ng pagdating ni Jesus. Ngayon, in His ministry naman, nung ipinapakilala niya na si Jesus at nung malapit nang dumating si Jesus, of course, siya yung kinikilala ng mga tao. Siya nga yung nagpapakilala Pero nung parating na si Jesus, at siya na yung, kumbaga, siya na yung nakaangat, siya na yung nasa pedestal, during that time, St. John the Baptist didn't recognize in himself that kind of status. Ang sabi pa nga niya, hindi ako karapat-dapat mag-alis ng kanyang panyapak sa paa. He must increase, I must decrease. Again, kwento ng pagsuko sa Diyos. At sa kabila ng pagsusuko, laging may equivalent na biyaya galing sa ating Ama. Kaya ito yung pinapaalala sa atin. Huwag tayo laging matakot magsuko. Huwag tayo matakot na magpaubaya sa Diyos. Sapagkat lagi yung may kapalit. Sabi ko nga kanina, well, technically, nawawalan tayo because we surrender something for God. Medyo masakit, medyo may kirot sa puso. Pero, ano yun sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa mga pagninilay ko noon, kapag meron kang ibinigay para sa Diyos, hindi lang isa ang babalik, doble, triple, o 4 na balik pa nung iyong isinuko para sa Kanya. So mga kapatid, sana ang buhay natin, ang buhay pananampalataya, maipattern natin sa buhay ng santo na ipinagdiriwang natin ngayon. Isang buhay ng pagsusuko at huwag tayong matakot magsuko. Sa bawat pagsuko natin sa Diyos, laging may kapalit, laging may kaakibat na biyaya galing sa Kanya. Amen.
Diyos sa mga sa sanlibutan sa mga puso. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa kapurihingi at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag at banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal at na nakatakda sa dakilang kapistahan nang nagturong darating at narito na nga si Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagabinyag ni si San Juan Bautista. Sa lahat ng isnilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa lahat ng propeta ay siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang dawat namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ngunit sa isang salitang lamang, nagagaling na ako. Pagsanggalan mo ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na ang iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang, si Hesukristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidihi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ng mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Hesukristo ang Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.